Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan ka sa lahat. Luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Niluwalhati mo na ito noon nang namatay si Kristo para sa aming mga kasalanan. Niluwalhati mo na ito nang siya'y muling nabuhay mula sa mga patay. At muli mong niluwalhati nang bumaba ang banal na Espiritu. At niluluwalhati mo sa tuwing ipinangangaral ang kadakilaan ng pagliligtas ng Diyos sa pamagitan ng Ebanghelyo. Ngayong gabi, luwalhatiin mo ang iyong salita sa aming mga puso at isip. Upang ibigin namin ang Diyos ng buong isip, buong puso at buong lakas. At ang aming kapwa, gaya ng aming sarili, gaya ng aming ina-appreciate ang iyong pag-ibig sa amin. Alam namin na hindi namin deserving ang lahat ng iyong pagmamahal. Kung kaya't ang pagmamahal na ibinibigay mo sa amin ay siya dapat naming pagmamahal na ibigay din namin sa aming kapwa. Gaano man sila hindi karapat-dapat. So tulungan mo kami sa gabing ito at patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ito ang aming samot dalangin. Amen. Pag-uusapan natin ay nung nakasulat sa Juan 13, 1 hanggang 5. Juan 13, 1 hanggang 5. Ang pag-uusapan natin, ang pag-ibig ni Kristo para sa mga sariling Kanya ay isang uri ng pag-ibig na walang katapusan. Sinabi sa talata, inibig niya sila hanggang wakas. Ang basahin natin. Bago nga magpista ng Pasko, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras, nang paglipat niya mula sa sanlibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kanya na nanga sa sanlibutan, ay inibig niya sila hanggang katapusan. At habang humahapon, nang mailagay na ng Diablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon, ang pagkakanulo sa kanya, si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya ay nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paroroon, ay nagtindig sa pagkahapon at itinabi ang kanyang mga damit, at siya ay kumuha ng isang tuwalya at ibinigkis sa kanyang sarili, na magkagayoy nagsali ng tubig sa kamaw at pinasimulang hugasan ng mga paa ng mga alagad at kinuskus ng tuwalya na kanyang nasa kanya ay nakabigkis. Palain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Sa palagay ko, ang Kabanata 13 at ang Kabanata hanggang sa Kabanata 17 ng Aklat ng Juan ay isa sa mga pinaka-importanting kabanata sa banal na kasulatan. Sapagkat maraming mga bagay na pinahayag ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga disipulo na hindi natin mababasa kahit saan. Patungkol sa kadakilaan ng pananatili sa pag-ibig ng Diyos at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na kumikilos sa lahat ng mga tunay na nasa Diyos. Doon natin mababasa. Hindi lamang dahil sa ito ay mga salita ng pamamaalam, kung hindi ito ang mga katuruan na kailangan ng iglesia sa panahon ng kapighatian. Kung paanong sa huling-huling talata ng 16 ay kanyang sinabi, lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat aking napagtagumpayan ang sanlibutan. At dahil sa pag-ibig ni Kristo, tayo ay higit pa sa mga magtatagumpay. At ating sisiyasatin ang mga bagay na yan, umpisahan natin dito sa Kabanata 13, talatang 1. Doon sa sinabing, sa pagkaibig sa mga kanya na nanga sa sanlibutan, ay inibig niya sila hanggang katapusan. Tayo kapag iniisip natin ang pag-ibig ni Kristo, madalas naisip lamang natin ang dakilang katotohanan
patungkol sa kamatayan ni Kristo sa krus. Bagamat ito'y napaka-importante, sinabi ni Apostol Pablo, huwag nawang pahintulutan ng Diyos na ako'y magmapuri ng anumang bagay. Wala nawa akong ipagmayabang, ipagmalaki, maliban sa krus ni Kristo. Sa mga taga-Korinto, kanyang sinabi, wala akong nais malaman sa inyo, wala akong gustong marinig sa inyo, mga taga-Korinto, maliban si Jesus, maliban si Kristo, at ang kanyang pagkapako. Bagaman ang pagkapako ng ating Panginoong Hesukristo ay sentro ng Ebanghelyo, huwag nating kakalimutan na ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan ng pag-aalay niya ng buhay ay dahil sa tinanggap ng Diyos. Tinanggap ng Ama ang kanyang pagkatao, ang kanyang handog. Siya ay una sa lahat ang ating dakilang saserdote, ang ating tagapamagitan. Sinabi sa Hebreo 4:14 hanggang 15 na bagamat siya ay tinukso sa lahat ng bagay na kagaya natin, hindi siya nagkasala. At hindi kagaya ng mga tao na tinawag na saserdote sa lumang tipan, sila ay may kamatayan. Sila ay may kamatayan sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala. At dahil sa ang lahat ng tao ay nagkasala, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung kaya't ang bawat saserdote sa lumang tipan ay lumalapit sa Diyos na naghahandog muna para sa kanyang sarili. At darating ang panahon na siya ay mamamatay kung kaya't kailangan palitan ang mga saserdote sa unang panahon. Subalit ang ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang pagkasaserdote ay dakila sapagkat siya ay hindi mapapalitan. Palibhasa'y wala siyang kamatayan. Siya ay walang sala, walang dungis at nahihiwalay sa mga makasalanan at ginawang lalong mataas kaysa sa langit. Hebreo 7:24 hanggang 28. Tinanggap ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos ay isang lalong dakilang opisina na nirespeto naman ng Diyos ng kanyang sinabi, ikaw ang iniibig kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ngayon patungkol sa kanyang handog, inihandog ni Kristo ay ang kanyang sarili. 9:12 ng Hebreo, sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ay kinamtan ang walang hanggang katubusan. Ang mga saserdote noong unang panahon, pinababanal nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang mga handog at doon lamang sila lalapit sa Diyos. At ang dala-dala nilang mga handog ay mga tupa at mga baka. Mga material na bagay sa lupang ito na basta may dugo sapagkat ang buhay ay nasa dugo. Subalit ang ating Panginoong Hesukristo, nang tinanggap ng Diyos ang kanyang sarili bilang isang karapat-dapat na saserdote, walang ibang inihandog si Kristo maliban sa kanyang sariling katawan. Sa 10:10 ng Hebreo mababasa natin, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Dalawang bagay, ang pagkasaserdote ni Kristo at ang pagiging hain ni Kristo. Yang dalawang bagay na yan, ang lalong nakapagpahusay at nakapagpaganda ng kamatayan ni Kristo. Sapagkat sinabi ni Pedro sa 3:18 ng kanyang unang sulat na ang kamatayan ni Kristo ay kamatayan ng matuwid dahil sa mga di matuwid upang tayo'y madala niya sa Diyos. Sinabi ko kanina na hindi lamang kamatayan ni Kristo, ang pagpapakita ng pag-ibig ni Kristo para sa kanyang bayan, kundi ang kanyang buhay na ipinamuhay sa kabanalan at sa kalinisan at sa katwiran ng Diyos at sa pagsunod niya sa Diyos. Na dahil sa siya ay matuwid, ang uri ng buhay na kanyang ibinigay sa krus ay perpektong buhay. Hindi basta kamatayan ni Kristo ang siyang nagliligtas sa tao. Kung hindi ang banal na buhay ni Kristo na inialay niya sa Diyos, kaya siya namatay para sa atin.
upang sa kanyang kamatayan hindi lamang napapawi ang ating mga kasalanan, kundi sa pag-aalay niya ng kanyang banal na buhay, ang kanyang katuwiran ay ibinibilang sa atin. Kaya't lagi nating sinasabi, namatay si Kristo sa kamatayang hindi natin kayang ibayad sa Diyos at nabuhay si Kristo sa buhay na hindi natin kayang buhayin sa harapan ng Diyos. Upang sa pamamagitan ng pagpaparusa ng Diyos sa katawan ni Kristo, maisa katuparan ang katuwiran na hinihingi ng batas, sapagkat sinunod ni Kristo ang kautusan na ating mga sinuway. Sa Juan 17:19, ganito ang sinabi ng Panginoong Hesus, dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan. Dahil dito mga kapatid, ipinakita ni Kristo ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng banal na buhay na inialay niya para sa ating mga makasalanan. Ang pag-ibig na kanyang ibinuhay para sa kanyang sariling kanya, para sa mga sariling kanya, ay pag-ibig hanggang katapusan. Binasa natin ng inibig ni Kristo yung mga taong kanyang pagmamayari. Sila ay nasa sanlibutan, pero hindi sila taga-sanlibutan. Inibig ni Kristo yung mga kanya na kanyang tinawag mula sa sanlibutan. Na bagamat sila ay nasa sanlibutan, sila ay kay Kristo. Sila ay hindi taga-sanlibutan. Ang pag-ibig na ipinakita sa kanila ng Panginoon ay walang hanggan. Sinabi diyan na hanggang katapusan, hindi dahil sa ang pag-ibig ni Kristo ay may katapusan, kundi dahil ang kanyang pagkakatawang tao ay may hangganan. Limitado ang panahon ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagkakatawang tao, alam natin yan. Darating ang oras at dumating ang oras na marapat na siyang bumalik sa piling ng Ama. Pagkatapos niyang ialay ang kanyang sarili, siya ay uupo sa trono ng Diyos. Ipinakita ng talata na binasa natin dito ang katapatan ng ating Panginoong Hesukristo. Bilang tao, siya ay may kamatayan. At bilang taong may kamatayan, hanggang sa kamatayan ay inibig niya ang kanyang sariling kanya. Ang kanyang mga hindi nagbabagong disposisyon, sapagkat si Kristo ay matapat. Matapat si Kristo sa pag-ibig at pag-iingat sa kanila na kanyang tinatawag na mga tupa, sapagkat siya ay ang mabuting pastol. At matapat si Kristo sa pag-iingat sa kanila ng mga tinatawag niyang sanga, sapagkat siya mismo ang tunay na puno. Ngayon, dalawang bagay ang dapat nating maunawaan sa hindi nagbabagong pag-ibig ni Kristo. Una, ang hindi nagbabagong pag-ibig ni Kristo para sa mga hinirang ng Diyos ay ang kanyang hindi nagbabagong pag-ibig sa kanyang Ama. Hindi mo ba napansin sa talata na tinitignan ni Kristo ang kanyang kamatayan na hindi isang bagay na masaklap o masakit? Tinitignan niya ang kanyang kamatayan na isang landas tungo sa kanyang pagbabalik sa langit. Alam niya na siya ay babalik sa Diyos. Nandun ang pananabik. Pag binasa natin ang kanyang mga pananalangin, kanyang sinabi, ako'y inibig mo bago palalangin ang sanlibutan. Ang pag-ibig ni Kristo sa kanyang bayan, sa kanyang mga hinirang, sa kanyang iglesia, sa kanyang mga disipulo, ay ang pag-ibig ni Kristo na kanyang iniibig ang Ama. Bakit? Sapagkat una, ang Ama ang unang umibig ng may isang dakilang pag-ibig. Hindi ba? Anong klaseng pag-ibig ang ipinakita ng Ama? Ito'y sukdulan, sapagkat kanyang isunugo ang kanyang bugtong na anak. Bago palalangin ang sanlibutan, humirang na ang Ama ng mga taong kanyang papakabanalin at kanyang mga kukup-kupin bilang mga anak. At binilang niya sila sa kanyang pag-ibig. Basahin natin sa Efeso.
Sa Efeso 1:3 hanggang 7. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu at sa sangkalangitan kay Kristo. Nakita mo yung pagpapala ng Diyos ay pinagpala niya sa kanyang mga tao kay Kristo Jesus. Talatang 4. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Na tayo itinalaga niya nung una pa sa pagkukupkup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo sa ganang Kanya, ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban, sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng Kanyang biyaya na sa atin ay pinagkaloob na masagana sa minamahal. Dalawang beses mo mapapansin yung salitang pagmamahal diyan. Nung una, bago lalangin ang sanlibutan, nandun na ang pag-ibig ng Diyos. At sa pag-ibig ng Diyos na yan, itinalaga niya ang mga tao sa kanyang pag-ibig. Na makikita natin na ituturing silang mga anak ng Diyos dahil sa pagkupkup sa kanila ng Diyos dahil kay Kristo. Na tinawag natin sa talatang 6, talatang 6, na minamahal ng Diyos. Ipinagkaloob sa atin ang masagana sa kanyang minamahal. Kung kaya, ang pag-ibig ni Kristo para sa kanyang iglesia, para sa kanyang mga tao, ay walang hangganan. Sukdulang ibigay niya ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng kanyang iglesia, sapagkat ang pag-ibig na ito, una sa lahat, ay kanyang pagtugon sa pag-ibig ng Ama na nasa kanya. Kung kaya't sa pagsusugo sa kanya ng Ama, alam ni Kristo na sa pagbaba niya sa lupa, susundin niya ang kautusan ng Ama. At ano ang utos ng Ama? Ito ang utos ng Ama sa kanya. Iaalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa mga tupa. Basahin natin sa Juan 10. Juan 10. Hanggang 18. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Sa talatang 14, ako ang mabuting pastol at nakikilala ko ang sariling akin. Kung binasa ko kanina, nasa talatang 11 ako. Sa talatang 11, talatang 14, makikita mo na ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa mga tupa, at kilala ni Kristo bilang mabuting pastol, kilala ni Kristo kung sino ang kanyang mga tupa, kung sino ang pag-aalayan niya ng buhay. At ang sariling akin ay nakikilala ako. 15. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama, at nang sa Ama ay pagkakilala ko, at ibinigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na hindi sa kulungang ito, pinapahiwatig ng Panginoon na namatay din siya para sa mga hintil. May mga tupa si Kristo na wala sa bansa ng Israel. Sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig, at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastol. Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagkat ibinigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Again, kanino ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay? Para sa mga tupa. Dahil dito sinisinta ako ng Ama. Minamahal ako ng Ama sapagkat ibinigay ko ang buhay ko para sa mga tupa. At pagka ibinigay ko ang aking buhay, kaya ko itong bawiin. Talatang 18.
Sino may hindi nag-aalis sa akin ito, kundi kusa kong ibinibigay? May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Sa pagparito ng anak ng Diyos sa sanlibutan para mag-alay ng kanyang buhay, isa ang utos sa kanya ng Ama, ito, ialay mo ang iyong buhay para sa mga tupa. At pagka ibinigay mo ang buhay mo para sa kanila, may kapangyarihan ka muling mabuhay mula sa mga patay. Kung kaya't, bumaba si Kristo, hindi para sundin ang kanyang sariling kalooban, kung hindi bumaba si Kristo para sundin ang kalooban ng Ama. Pag pumunta tayo sa Juan 6:38, Juan 6:38 hanggang 39, sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Binabasa natin ang mga talatang ito sapagkat doon sa teksto na binasa natin kanina, siya ay galing sa Diyos at babalik sa Diyos. So galing siya sa Diyos, hindi para sundin ang kanyang kalooban, o hindi para ang kalooban ng Ama ang matupad. At ano ang kalooban ng Diyos? Talatang 39. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin, ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. So hindi lamang kalooban ng Ama na mamatay si Kristo para sa mga tupa. Kalooban din ng Ama ng lahat ng ibinigay niya kay Kristo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung kaya't nabasa natin ang ganito, minahal niya ang sariling kanya. Bakit kay Kristo? Sapagkat binigay ng Ama. At ang pag-ibig na ito ni Kristo para sa kanyang iglesia ay kanyang pinatunayan sapagkat ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa kanyang iglesia. Kaya nga, sumunod ang ating Panginoong Hesukristo bilang pagpapakita na siya'y nananatili sa pag-ibig ng Ama. Ang buong kasaysayan, o sabihin natin drama, ang buong drama, kwento ng pagliligtas ng Diyos ay kwento ng pag-ibig na inibig ng Ama ang sanlibutan sa pamamagitan ni Kristo. At inibig ni Kristo ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig sa Ama. Basahin natin sa Juan 15:9 hanggang 10. Juan 15:9 hanggang 10. Kung paanong inibig ako ng Ama, ay gayon din namang inibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Yung pagbibigay ni Kristo ng kanyang buhay para sa mga tupa, at yung kanyang pag-iingat ng kanyang mga tupa hanggang katapusan, ay pagpapakita ni Kristo ng kanyang pag-ibig sa Ama, sapagkat siya'y sumunod sa kalooban ng Ama at nanatili siya sa pag-ibig ng Ama. Kaya, ang pagharap ng ating Panginoong Hesukristo sa kamatayan ay pagharap sa kasiyahang naghihintay sa Kanya. Ano ba napansin sa talatang 13:3 ng Juan? Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paroroon. Ang sinasabi sa Hebreo na tumingin kayo kay Kristo, na siya sa kasiyahang inilagay sa Kanya. Kaya kung titignan ng ating Panginoong Hesukristo ang krus, bagamat ito'y punong-puno ng kapighatian at sakit, tinignan niya ito na isang kasiyahan, sapagkat ito'y kanyang ginagampanan at gagawin dahil sa kanyang pag-ibig sa Diyos. Alam niya
ayon sa mga propesiya sa lumang tipan na hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang kaluluwa at ang kanyang katawan para mabulok. Sa lahat ng kautusan, sinabi ng Panginoon na ako ay selosong Diyos. Binibisita ko ang katampalasanan ng mga magulang hanggang sa ikaapat na salinlahi. Subalit nagbibigay ako ng awa sa lahat ng umiibig sa akin. Alam ng Panginoong Hesukristo na ang Ama sa Langit ay mapagkakatiwalaan. Ang tagumpay ay sigurado. Walang sino mang makakapag-iba at makakapagpabagsak ng plano ng Diyos, lalo na sa plano ng kaligtasan, lalo na sa plano ng kaluwalhatian ng Diyos dahil sa kanyang pagiging mabiyaya. Kung babasahin mo yung talatang 3, sa isip pa lang ng ating Panginoong Hesukristo, tapos na ang laban. Hindi niya pa ibinibigay ang kanyang buhay. Nandito pa sila, katatapos lang ng hapunan. Pero sa isip ng Panginoon, nababasa natin, sinabi, talastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng bagay sa kanyang kamay. Hindi ba yan ay kaparehas ng binabasa natin sa Mateo 28:18? Ang lahat ng kapamahalaan ay binigay na sa akin sa langit at sa lupa, kaya't humayo kayo. Sa isip ng ating Panginoong Hesukristo, na ang Diyos ay matapat sa kanyang salita, kung kaya't ang kanyang pag-ibig sa atin ay matapat, sapagkat ang pag-ibig niya sa Ama ay matapat. Kaya't inibig niya tayo, ang kanyang mga hinirang ng Diyos bago palalangin ang sanlibutan, ang dahilan ng kanyang pagbaba sa lupa, ang dahilan ng kanyang pagbibigay ng buhay, ang dahilan ng kanyang muling pagkabuhay, ang dahilan kung bakit maluwalhati ang Diyos. Inibig sila lahat ng Diyos. Pangalawa, ang hindi nagbabagong pag-ibig ni Kristo para sa mga hinirang ng Diyos ay perpektong pag-ibig ng isang perpektong tao sa kapwa-tao. Kanina ang pinag-usapan natin ay hindi basta ordinaryong tao. Ang Diyos na umibig sa sanlibutan ay nagsugo ng kanyang sariling bugtong na anak. Kung kaya't ang pinag-uusapan natin kanina ay ang pagka-Diyos ni Kristo. Ang anak ng Diyos. Siya na sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama na ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Tumupad ng lahat ng salita ng Diyos. Ngayon ang pag-uusapan natin dito, na sa pagiging tao, perpekto si Kristo. Kung kaya't ang kanyang pag-ibig ay perpekto din. Ano bang sinasabi ng kautusan? Ano ang pinakadakilang kautusan? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas. Ginawa ni Kristo yon bilang tao. Walang duda na inibig ni Kristo ang Diyos ng buong puso at buong isip at buong lakas. Pero ang pangalawang importanteng kautusan ay nandun din. At ang pangalawa ay kagaya nito, ibigin mo ang iyong kapwa kagaya ng iyong sarili. Kung kaya't hindi natin pwedeng hindi sabihin na hindi inibig ni Kristo ang kanyang kapwa bilang isang tunay na nagkatawang tao, bilang bahagi ng kanyang pagpapakababa, bilang bahagi ng kanyang pagiging isang lingkod, laman at dugo na nahahawakan, laman at dugo na kanilang nakakasama araw-araw, inibig sila ni Kristo. Nakagaya ng siya'y nananatili sa pag-ibig ng Diyos, inibig niya sila. Babasa natin sa Hebreo 2:9-13 na hindi sila ikinahiya ni Kristo. At hindi tayo ikinahiya ni Kristo na tawagin niyang mga kapatid. Bilang tao, hindi ikinahiya ni Kristo ang kanyang pagiging tao. Kung hindi niyakap niya ito, pinuri niya ang Diyos sa gitna ng kanyang iglesia. Basahin natin, Hebreo 2:9-13.
kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa sa mga anghel. Sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao. Sapagkat marapat sa Kanya na pinag-ukulan ng lahat ng mga bagay at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Sapagkat ang nagpapaging banal at ang pinapaging banal ay pawang sa isa, na dahil dito hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. Na sinasabi, ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa Kanya. At muli, narito ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Inibig ni Kristo yung Kanya hanggang katapusan. Mga sariling Kanya na hindi niya ikinahiya na Kanya. Bagamat sila'y mga maniningil ng buwis, sila'y mga mahihinang tao, mga mahihirap na tao, hindi mga perpektong tao. Pero sa loob ng 3 taon, pinagtiisan ni Kristo ang kahinaan ng kanilang pananampalataya. Hindi niya kinahiya na maging natawagin siyang kaibigan ng mga makasalanan. Siya ay nakibahagi sa kanilang mga kalumbayan o sa kanilang mga kahirapan, sapagkat si Jesucristo ay may dakilang pag-ibig kagaya ng isang perpektong tao na may perpektong pag-ibig sa kanyang kapwa-tao. Roma 15:1-3, makikita natin dito ang prinsipyo na isinabuhay ng ating Panginoong Hesukristo na sana'y isabuhay din natin. Sa katapatan ng pag-ibig, Roma 15:1-3, tayo ngang malalakas ay nararapat magbata ng kahinaan ng mahihina at huwag tayong magbigay lugod sa ating sarili. Bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa, sa kanyang ikabubuti, sa ikatitibay. Ngayon, sinasabi ba ito sa atin bilang sa atin lamang? Hindi. Sapagkat sinabi sa talatang 3, sapagkat si Kristo man ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili. Kung kaya't yung talatang 1 at 2 ay nakaangkla na si Kristo mismo ang unang gumawa nito. Na hindi nagbigay si Kristo ng lugod sa kanyang sarili, kundi gaya ng nasusulat, ang mga pag-alipusta ng mga nagsialipusta sa iyo ay nangahulog sa akin. Sa makatuwid, kung iintindihin natin ang talatang ito, ang ginawa ni Kristo bilang malakas sa pananampalataya, pinagtiisan niya ang kahinaan ng mahihina. At pagkatapos, hindi siya nagbigay lugod sa kanyang sarili, nagbigay lugod siya sa kanyang kapwa, at hinangad niya ang kanilang ikabubuti at ikatitibay. Subalit hindi, higit pa doon ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa talatang 2, mababasa natin na meron siyang kasamang demonyo. Sa kanilang kalagitnaan, hindi lamang mga alagad ang kanyang kasama. Meron siyang kasama na tinawag niyang Diablo. Tinawag niyang anak ng pagsuway. Babasahin natin kung paano inilarawan ni Apostol na Juan si Judas. Sa 6:70 hanggang 71, sinagot sila ni Jesus, hindi baga hinirang ko kayong 12 at ang isa sa inyo ay Diablo? Tinukoy nga niya si Judas na anak ni Simon Iscariote,
sapagkat siya ang sa kanya'y nagkakanulo, palibhasa'y isa sa 12. Ngayon, tignan natin sa Kabanata 12. Kabanata 12. Ang talata ay 4 hanggang 6. Datapwat si Judas Iscariote na isa sa kanyang mga alagad na sa kanya'y magkakanulo ay nagsabi, bakit hindi ipagbili ang ungguwento ito ng 300 denaryo at ibigay sa mga dukha? Ito'y sinabi nga niya sapagkat hindi sapagkat ipinagmamalasakit niya ang mga dukha, kundi sapagkat siya'y magnanakaw. At yamang na sa kanya ang supot ay kinukuha niya, ang doon ay inilalagay. Pumunta tayo doon sa 13, talatang 2. At habang humahapon nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon ang pagkakanulo sa kanya. Talatang 11. Sapagkat nalalaman niya ang sa kanya'y magkakanulo, kaya't sinabi niya, hindi kayo lahat ay malinis. So sa kalagitnaan ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, merong taong walang pananampalataya na nakikisama sa kanila sa kabuuan ng ministeryo. Na sa kaibuturan ng puso ay sa kanya rin dapat sabihin ng Panginoon, kayo ay sa ama niyong diablo, sapagkat ang nais ng inyong ama yun ang ginagawa niyo. Yun nga lang, siya ay kasama ng 12, siya ay kasama ng mga alagad. Sa gitna nila ay may kasama silang magnanakaw, na ginagamit ang ministeryo para siyang magkamal ng pakinabang. Gagamitin niya kunwari ang mga mahihirap, pero ang totoo, siyang nag-iimbak ng mga bagay na para sa mga mahihirap. At sa huli, sinabi ng Panginoon, marumi, hindi siya malinis, ni hindi nagkabisa sa kanyang salita ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat sinabi ng Panginoong Hesukristo, kayo ay malinis na sa pamamagitan ng mga salitang sinasabi ko sa inyo. Pero sa 12 may isang diablo, isang makasalanan, hindi anak ng Diyos, walang pananampalataya. Pero nais kong intindihin ninyo mga kapatid sa puntong ito, na perpekto ang pag-ibig ni Kristo, na sa loob ng 3 taon pinagtiisan niya si Judas. Maiintindihan mo kung kanyang pagtiisan si Simon Pedro, na kanyang tinawag na bato, na magiging leader ng unang iglesia. Kung kanyang pagtiisan si Mateo na publikano. Pero ang pagtiisan ni Kristo, yung tao na alam niya na walang kapag-apag-asa. Na yung taong yun na magdadala sa kanya sa kamay ng kaaway. Pero ganun pa man, bilang tao, perpekto ang pag-ibig ni Kristo. Sapagkat ang kanyang pag-ibig ay nagre-reflect ng perpektong pag-ibig ng Diyos. Hindi ba tinuro niya sa kanyang mga alagad? Babasahin natin sa Mateo 5. Mateo 5:43. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuutan mo ang iyong kaaway. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Idalangin ninyo ang sa inyo ay nagsisiusig. O dapat mo sabihin, ibigin mo kahit si Judas na magkakanulo sa iyo. Bakit? Upang kayo'y maging mga anak ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba siya ang anak ng Diyos? Kung tayo'y mga anak ng Diyos, ay dapat umibig sa ating mga kaaway, lalong higit si Kristo, na siya'y anak ng Diyos. Bilang isang sakdal na tao, inibig niya ang kanyang mga kaaway. Inibig niya ang mga umusig sa kanya. Bakit? Sapagkat pinasisikat ng Diyos ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti.
at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Mabuti ang Diyos sa mabuti at masama. Sa mga praktikal na mga bagay, binibigyan sila ng Diyos ng hangin at ulan at pagkain at buhay, at marami pa nga sa mga makasalanan ay maayos ang pamumuhay ng higit sa mga taong namumuhay sa katuwiran. Sapagkat ang Diyos ay mabuting Diyos at maawaing Diyos. Sapagkat, 46, kung kayo'y iibig sa mga nagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti ng inyong kakamtin? Hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? Hindi ba ganon ang mga makasalanan? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, anong kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga hintil? Kayo nga'y mga pakasakdal gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Kaya perpekto ang pag-ibig ni Kristo bilang tao. At inibig niya rin si Judas. Kagaya ng isang makataong pag-ibig sa kapwa-tao. Hanggang sa huli, binigyan niya si Judas ng pagkakataon na magsisi. Subalit hindi nagsisi si Judas. Kahanga-hanga ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat kaya niyang magtiis sa makasalanan. At kaya niyang panindigan ang kanyang pag-ibig na tinugunan ng pag-ibig ng mga taong nakaintindi ng pag-ibig niya sa kanila. Kaya niyang ingatan. Sa palagay ko na ipaliwanag ko sa inyo ang doktrina. Ngayon, simple lang. Ang kautusan ng Panginoon sa atin sa gabing ito. Ingatan ninyo ang inyong mga sarili sa pag-ibig ng Diyos. Magsipanatili kayo sa pag-ibig ng Diyos. Basahin natin sa aklat ni Judas. Hindi naman si Iscariote. Kung hindi yung Judas na nagtanong sa ating Panginoong Jesucristo, Panginoon, bakit ipinahayag mo yung sarili sa amin at hindi sa sanlibutan? At sinabi ng Panginoon, kung sino mang tao magmamahal sa akin, kami ay paroroon sa Kanya. Mamahalin siya ng Ama. At ako'y paroroon sa Kanya. At kami mananahan sa Kanya. Kaya basahin natin sa Judas, ang talata ay 20. Ngunit kayo, mga minamahal, pagtibayin ninyo ang inyong sarili sa lubhang banal na pananampalataya, na manalangin sa Espiritu Santo, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Nasa gitna tayo ng maraming pagtalikod sa pananampalataya. Nakita natin sa banal na kasulatan na ang mga kalaban ng iglesia ay wala sa labas ng iglesia. Kung hindi minsan kasama natin sa ating dulang, minsan nakikibahagi sa mga huling hapunan kasama natin, minsan kasama natin sa gawain ng Diyos pero walang pag-ibig sa Diyos. At makikita mo na ang kanilang wakas ay mas malala kaysa sa kanilang mga umpisa. Sa sinabi ng Apostol na Juan, minsan kasama natin sila. Pero umalis sila sa atin, nagpapakita na hindi sila kasama sa atin. Sa gitna ng panahon na maraming pagtalikod sa pananampalataya, ang kalooban ng mga anak ng Diyos ay nababagbag at ang banal na Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo ay nagtatanong, kayo ba'y nawawalan na rin ng gana? Subalit sumagot ang mga apostol, saan kami pupunta? Nasa iyo ang salita na nagbibigay buhay. Buhay na natagpuan natin sa Panginoon, mga kapatid, at ang buhay na yan ay dahil sa pagbibigay ng kanyang bugtong na anak sa atin.
Kung kaya't sikapin ninyo sa dakadakilaan ng biyaya ng Diyos na kayo'y magsipanatili sa pag-ibig ng Diyos. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang pag-ibig ng Diyos, sapagkat yan ay isang malaking bato. Sinabi ng awit ni Solomon, kahit ang maraming mga baha ay hindi kayang makapagpabagsak ng isang tunay na pag-ibig. Ano pa bang mas higit sa pag-ibig ng Diyos? At aking napagtanto na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi dapat ipinagtatanggol. Bagkus ang pag-ibig pa nga ng Diyos ang siyang nagtatanggol sa atin. Kung tayo'y mananatili sa kadakilaan ng ginawa ni Kristo para sa atin, sapagkat anong sinasabi ng banal na kasulatan, anong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Yan ay tanggulan. Yan ay matibay na kastilyo na noong unang panahon, na kapag ang mga tao ay nakapatay, sila'y tumatakbo sa mga syudad ng kanilang tanggulan upang sila ay hindi mapahamak. Ikaw ay tumakbo kay Kristo. Ikaw ay nagtiwala kay Kristo. Pang hindi ka abutan ng kamatayan, na mga kasalanang humahabol sa iyo, at ang lahat ng mga apoy ng impyerno, at ang lahat ng parusa nito, at tinatawag ka ng iyong laman na bumalik ka sa dati mong buhay at sinasabi na sa iyo ng iyong katawan, di ba pinagsisikapan mo namang magbago? Nagsisikapan mo magbago, pero ginagawa mo pa rin. O manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Tumakbo ka doon. Hindi mo ba nakikita na ang Panginoong Jesucristo na ang pag-ibig niya para sa atin na hindi madali, kundi totoong mahirap? Para ibigin niya tayo, kailangan niyang bumaba mula sa langit. Tayo, hindi na natin kailangan bumaba sapagkat dito tayo sa lupa. Sana ay dapat mamatay na lang tayo sa lupang ito. Pero binigyan tayo ng Diyos ng pag-asa na isang araw pupunta tayo sa langit dahil sa kamatayan ni Kristo. Hindi mo ba nakita ang pag-ibig sa iyo ng Diyos? Na kailangan niyang pagtiisan ng mga bagay na hindi niya danas. Samantalang siya ay prinsipe ng kalangitan noong unang pang panahon. Naranasan niya bang magutom? Hindi. Naranasan niya ba ang pagluha, ang kahirapan? Hindi niya naranasan lahat ng yan. Sapagkat siya ay nasa piling ng Diyos, nasa sinapupunan ng Diyos. Wala siyang naranasan na kahit anumang pangit na bagay. Samantalang tayo, nang minulat natin ang mata natin, puro pangit na lang nakikita natin. Hindi ba po kasawian, dinadanas natin sa buhay? Na ang dulo dapat niyan, sinasabi ng banal na kasulatan, sa pamagitan ng kalungkutan at ng yung pawis, kakain ka hanggang sa ikaw ay bumalik sa alabok, sapagkat galing ka sa alabok. Pero tignan mo sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Nasa pamagitan ng unang Adan, ang lahat ng tao mamamatay. Pero sa pamagitan ng pangalawang Adan, ay pagkabuhay na muli. Di ba nakikita yan? At anong ibibigay mo sa Panginoon? Mahihirapan ka na talikuran ng iyong kasalanan. Sapagkat sinasabi ng iyong puso masakit, sinasabi ng iyong isip hindi ka makalimot, at sinasabi ng iyong katawan nahihirapan kang bumitaw. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo naiintindihang lubos ang pag-ibig sa iyo ni Kristo. Tinawid niya ang napakalaking distansya na hindi kayang tawirin ng tao, na kung babasahin natin sa banal na kasulatan, ang distansyang iyan ay ibinuod sa ganito at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At sapagkat hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, ibinaba ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa gitna natin. Kagaya ng tabernakulo noong unang panahon, bumababa ang kaluwalhatian ng Diyos. Bumaba si Kristo para manahan sa piling natin. Hindi ba nakikita ang kadakilaan ng ebanghelyo na yan? Manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. At ang gagawin mo sa pananatili sa pag-ibig ng Diyos na yan ay una, tignan mo sa talatang 20, kailangan mong maging matatag sa isang banal na pananampalataya. Ang pananampalataya natin ay hindi basta kalipunan ng mga aral na minana natin,
o ginagawa ng mga tao, makikita mo na ang doktrina natin ay ayon sa doktrina ng kabanalan. Hindi ka lamang dapat matuto na maging matatag sa iyong aral. Kung hindi, tignan mo na ang iyong aral ay umiepekto sa isang banal na asal sa harapan ng Diyos. Sapagkat siya na nasa pag-ibig ng Diyos ay lalakad sa liwanag. Sapagkat kung paano ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos din ay liwanag. Kaya't siya na nananahan sa liwanag ay umiibig sa kanyang kapatid. At siyang umiibig sa kanyang kapatid ay nakatawid na mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Kaya't paano mananatili sa pag-ibig ng Diyos? Magtumibay sa isang banal na pananampalataya. Pangalawa, ikaw ay manalangin. At ang pananalangin na yan, maobserbahan mo na nung ikaw ay anak ng Diyos, ay nanggagaling sa pagnanasa. Kagaya ng bukal na galing sa puso, lumalabas. Sinabi ng Panginoong Jesucristo, nang sino mang sasampalataya sa Kanya mula sa kaibuturan ng kanyang puso ay bubukal. Ang tubig na nagbibigay buhay na tinutukoy ang banal na Espiritu. Sino mang may Espiritu ng Diyos ay tatawag sa Diyos. Aking pinagbubulay-bulayan kanina ang Juan 16:33 at sinabi, at yung punto na nakasulat doon, lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat aking napagtagumpayan ang sanlibutan. At ako'y nagtanong sa banal na kasulatan, ano ang katunayan na nagtagumpay si Kristo? Bakit sinasabi ng Panginoon na lakasan ninyo ang inyong loob? Madali sana kung nandito na ang langit, lalakasan ko ang aking loob. Madali sana. Kung sa oras na ito, bubukas ang langit at bababa si Kristo at susunduin ako ng mga anghel. Walang pagduda, lalakasan ko ang loob. Pero paano lalakas ang aking loob sa tagumpay ni Kristo? At binasa yan sa Kabanata 13 hanggang 16, ang katotohanan na may banal na Espiritu ang lahat ng totoong ligtas. Yan ang tagumpay ni Kristo. Na ang sa Diyos ay mananatiling sa Diyos magpakailanman. At hindi maaaring si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan sapagkat ang lahat ng sumampalataya sa Ebanghelyo, lahat ng sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay inakay ng Ama papunta kay Kristo ay mananatili rin sa pamamagitan ng pag-aakay na yan hanggang sa katapusan. Ang pagpapatuloy ng mga banal sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu sa kanilang buhay. At alam mo, ang pinakasimpleng manifestasyon na may banal na Espiritu ay ang iyong pagtawag sa Diyos. Roma 8:26. Marami tayong hinihintay na tulong mula sa Diyos. Marami tayong hinihintay na saklolo mula sa Diyos. Akala natin ay mga pagtulong na minsan tao, material o ano-ano mang mga bagay. Pero hindi mo ba nabasa dyan sa talatang yan na ang banal na Espiritu ay tumutulong sa ating mga kahinaan? Ilang beses na sa iyong damdamin at sa iyong isip, inuudyukan ka ng banal na Espiritu na tumawag sa Diyos pero hindi ka tumatawag. Ilang beses na itinutulak ka ng banal na Espiritu, na ituon mo ang iyong paningin sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Ilayo mo ang mga mata mo sa mga bagay na alam mong umaakit sa iyo sa kasamaan. Pero iyong pinapatay ang apoy ng banal na Espiritu. Inyong tinatanggihan ang salita ng Diyos sa pangangaral. Huwag niyong tanggihan ang banal na Espiritu sapagkat yan ang nagpapaalala sa inyo kung gaano kayo kamahal ng Diyos. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos niya sa ating mga puso sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu.
nananahan sa ating mga puso. Kung kaya't manalangin kayo, kagaya ng mga anak ng Diyos, tumawag kayo sa Kanya ng Ama. Sa pangalan ni Kristo. Hindi ba't sinabi ng apostol, gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin na tayo'y tawaging mga anak ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, tumawag ka sa Diyos. Hindi pa pangit na kalagayan na ikaw ay lugmok sa anumang sitwasyon. Hindi pa yan pangit na kalagayan. Hanggat makakatawag ka pa sa Diyos, kahit anong pusali may katapat na langit. Nang inihagi si Jose sa balon, nakita siya ng Diyos. Nang si Daniel ay tinapon sa kulungan ng mga leon, tumawag siya sa Diyos. Bawat banal na tao sa panahon ng kanilang kapighatian, tumawag sila sa Diyos. Kahit si Job ay tumawag sa Diyos. Kahit ang ating Panginoong Hesukristo sa panahon ng kanyang laman, nabasa natin sa banal na kasulatan, lumuha siya sa Diyos. Sabihin kong hindi pa pinakamasaklap na kalagayan ng tao ang anumang uri ng kanyang kasawian. Ang pinakakasawing palad na sitwasyon ng tao ay sa sitwasyon na hindi na siya makatawag sa Diyos sapagkat hindi na siya naniniwala na walang sino mang lumalapit kay Kristo na hindi tatanggihan ni Kristo. Tayo pa nga'y tinatawag, lumapit tayo sa Kanya upang tayo makatamo ng biyaya. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos. At sariwain ninyo ang pag-ibig na yan na hindi lamang ang Diyos ay nagsasalita sa inyo ng Kanyang pag-ibig. Kung hindi ipadaman nyo rin ang pag-ibig nyo sa Diyos sa pamamagitan ng inyong mga pananalangin. Na inyong pagnanasa na gusto nyong kausapin ng Diyos. Na hindi nyo lang basta pinagtsatsagaan ng Kanyang presensya. Gusto nyong tumugon sa Kanyang mga pangako. Gusto nyong panghawakan ng Kanyang mga salita. At gusto nyong gawin ang Kanyang mga kalooban. Kaya nga nalalaman natin na mahina ang laman kung kaya tayo'y manalangin upang huwag tayong pumasok sa tukso. Ganon din naman mga kapatid. Sa talatang 21, umasa tayo sa habag ng ating Panginoong Hesukristo tungo sa buhay na walang hanggan. Sinabi ba ng ating Panginoong Hesukristo? Nalalakbayin natin ang daan ito tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan lamang ng ating lakas? O sinabi sa banal na kasulatan, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Sapagkat yung maluwang na pintuan ay papunta sa kapahamakan at yung makipot ay tungo sa buhay. Ngayon, sinabi ba sa atin na ang pagpasok natin sa makipot na daan ay sa pamamagitan ng sarili lamang natin pagsisikap na hindi tayo sasamahan ng Diyos? Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos. Kung kaya't sinasabi rito, asahan natin ang awa ng Panginoon tungo sa buhay na walang hanggan. Sapagkat ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, samantalang tayo'y nakakasumpong ng awa, ay hindi tayo manghuhimagod. Tignan mo yung taong tumatakas. Habang tumatakbo siya, palayo sa mga humahabol sa kanya, hindi siya makakatagpo ng kapahingahan. Pero sa oras na sa huling bugso ng kanyang lakas at malapit na siya maabutan ng mga humahabol sa kanya, sa isang biglang talon ay nakapasok siya sa tabangkahan ng kastilyo. Kung saan man siya bumagsak sa loob ng kastilyo, pwede na siyang magpahinga sapagkat siya ay nasa lugar na ng kaligtasan. Gayon din naman, hindi ba sinabi na siyang nakatagpo ng kapahingahan ay tumigil na sa kanyang sariling mga gawa? Kaya't si Kristo ang ating kapahingahan. Napapagod ka sapagkat hindi ka umaasa sa awa ng Diyos. Nasaan ang awa ng Diyos? Nasa loob ng kanyang pag-ibig. Sapagkat sinabi ni David, ang iyong kagandang loob ay higit pa kaysa sa buhay na ito. At kahit ang ating katawang lupa ay nasisira, tayo naman ay nababago sa loob araw-araw.
Purihin ang Diyos sapagkat tayo kanyang kinahabagan. At ang kinahabagan ng Diyos sa una ay kakahabagan niya sa huli, sapagkat sinabi ng Diyos, kakahabagan ko ang nais kong kahabagan at bibiyayaan ko ang nais kong biyayaan. At dahil kay Jesus Christ, minahal tayo ng Diyos. At sinabi ng Panginoon din, mamahalin ko ang nais kong mahalin ang aking mga minahal dahil kay Kristo. Oo, sila'y mga mahihinang tao kagaya ni Pedro. Minsan hindi sila nakakaunawa kagaya ni Felipe. At minsan mabagal ang kanilang pag-usad sa pananampalataya. Minsan sila yung mga mayayabang at nagpapagalingan sila kung sino bang higit. Subalit ang Panginoon ay mahabagin, mabagal sa pagkagalit. Nalalaman niya na tayo ay mga gawa sa alabok. Nakagaya ng ama na naaawa sa kanyang mga anak, ganun din naaawa ang Diyos sa atin. Hindi siya palaging galit. Subalit nagbibigay siya ng awa sa lahat ng marunong magpakumbaba. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng palagi kayong aasa sa awa ng Diyos. Ngayon, eto pa at huwag natin kakalimutan sa lahat mga kapatid. Maging mahabagin tayo sa iba. Talatang 22. Ang ibang nag-aalinglangan ay inyong kahabagan. Nakatagpo ka ba ng katiyakan? Napakaganda ng pangako ng Diyos na yung mga inibig ng Diyos sa una ay kanyang iibigin hanggang sa katapusan. Paano yung mga nag-aalinlangan sa pag-ibig ng Diyos? Hindi ka ba nakahabag sa mga taong yon? Mahabag tayo sa mga taong nag-aalinlangan. Sa mga taong nagdadalawang akala. Ang taong matigas ang puso at mayabang ang kanyang mukha na akala niya hindi niya kailangan ng pagtutuwid. Sa akala niya siya ay nakakaisa sa Diyos, pero totoo siya ay nakakaawang tao. Sapagkat wala pang bumangga sa Diyos na nabuhay. Sinabi niya kay Pablo, mahirap para sa iyo sumipa sa tusok-tusok. Kung kayo ay nakatagpo ng pag-ibig ng Diyos, mahabag tayo sa ibang tao. At paano natin ipapakita ang habag na yan? Talatang 23. At ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. Ang habag na yan ay hindi kagaya lang ng pagpibigay ng awa at pagiging iyakin at pagkatapos magre-react ka ng sad face sa social media. Ito'y nangangailangan ng pagiging brusko. Na ang habag na ito ay totoo sapagkat ang kaparusahan ay totoo. Aagawin natin sila sa apoy. Tanong gamit ng bumbero, hindi lang tubig ang gamit ng bumbero. Ang gamit ng bumbero, may mahabang hagdanan, mga palakol, mga pangwasak sa lahat ng mga nakaharang. Sapagkat mahalaga ang buhay. Ay hindi sila mamamatay sa sunog, mamamatay sila sa apoy. Aagawin natin sila sa apoy. Ganyan mahabag ang mga Kristiyano. Sapagkat ang pagliligtas sa atin ni Kristo, hindi lamang para magkaroon tayo ng maayos na buhay, na kayo na mga hindi nag-aaral dati, ngayon nag-aaral na kayo. Na kayo na mga pamilya nyo mawawasak na ngayon, hindi na kayo mawawasak, buo na kayo. O hindi naman kaya akala nyo wala na kayong pag-asa dahil sa kayo ay napaglipasan na ng panahon. Subalit ngayon nakatagpo kayo ng pag-asa sa Diyos. Mabuting bagay ang mga yan. Subalit hindi lang dyan tayo iniligtas ni Kristo. Niligtas tayo ni Kristo nang inagaw niya tayo sa apoy. Sa apoy na ikalawang kamatayan. Kaya't inalis niya ang ating mga Diyos-Diyosan sa puso. Ang ating mga kasinungalingan ay binabago niya ng kanyang katotohanan na inilagay niya ang kanyang salita sa ating mga puso at isip. Sapagkat ang mga sinungaling at hindi sumasampalataya at mga sumasamba sa Diyos-Diyosan ay itatapon sa lawa ng apoy. Subalit siyang nagtatagumpay ay tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba sinasabi yan sa pahayag? Alam natin na magtatagumpay lang tayo dahil sa minahal tayo ng Panginoon.
Pero sa ating gilid, marami tayong dapat kahabagan at marami tayong dapat iligtas. At hayaan na ang ating pag-ibig ay maging totoong pag-ibig. Di ba't sinasabi ni Pablo sa mga taga-Roma, ang pag-ibig ay hindi dapat maging mapagpaimbabaw. Kamuhian ninyo ang masama, ang kasamaan, yakapin ninyo kung anong mabuti. Sa pagiging mahabagin natin sa mga tao, hindi pwedeng gugustuhin natin yung mga bagay na magdadala sa kanila sa impyerno. Gusto nating iligtas ang kanilang mga kaluluwa, pero yung mga bagay na ginagawa nila naman ang ginagawa natin. Hindi tama. Sapagkat sinabi ni Judas sa talatang 23, ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuutan pati ang damit na nadugisan ng laman. Minsan hindi totoo ang ating malasakit sa kapwa. Sapagkat yung ginagawa nila na magdadala sa kanila sa impyerno, yun yung mga bagay na kinaiinggitan natin sa kanila. Natili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay hindi natutuwa sa kasamaan. Ang pag-ibig ng Diyos ay mapagpasensya. Balit hindi natutuwa sa kasamaan. Ngayon, tapusin natin ito sa mga talatang nagtatapos ng ating pananambahan. Sa Kanya na makakayang makapag-ingat sa inyo sa pagkakahulog. Saan tayo iniingatan ng Diyos? Sa pag-ibig ng Diyos. Kaya tayong ingatan ni Kristo sa pag-ibig ng Diyos. Kung kaya't binasa natin kanina, inibig niya sila hanggang katapusan. At makakapagharap sa inyo na walang kapintasan, na may malaking kagalakan sa harapan ng kanyang kaluwalhatian. Sa nag-iisang Diyos natin tagapagligtas, sa pamagitan ni Hesukristo nating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Palain tayo ng Panginoon.